Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Totoo ba ang narinig ko? Mahal niya din ako? Kailan pa? At saka, bakit ngayon niya lang sinabi sa akin? Anthony, hindi ako manghuhula. Ipaliwanag mo para maintindihan kita. Hays, hindi ka nga manghuhula, Stella. Are you blind or numb? Hindi kita maintindihan. Yun na nga hindi mo ako maintindihan. Nagbalik sa alaala ko yung sinabi niya sa akin noon. Yung panahon umuwi kami galing Boracay at nahuli ko siya na kasama niya si Bea. So ibig sabihin ay matagal niya na akong mahal? Ibig sabihin ay totoo lahat ng pinapakita niya? Pag-aalaga, pag-alala at pagpapasaya sa akin? Hindi peke ang lahat ng yun? Nakaramdam ako ng kakaibang saya nang mapagtanto ko ang lahat. Gumuhit sa mga labi ko ang napakalawak ng ngiti habang nakatingin sa kanya. Ngunit unti-unti din itong naglaho nang may maalala ako. Leave my son alone. Bahagi akong lumayo at dumistansya sa kanya. Bigla ding nawala ang mga ngiti niya at napalitan ito ng pagtataka. Mali. Mali lahat ng to. Hindi ko dapat nararamdaman to. Kailangan kong pigilan. Hindi dapat ako bibigay. Kapag ginawa ko yun, para ko na din kinalimutan ang pag-uusap namin ni Sir Johnny. Why? May problema ba? Akmang hahawakan niya muli ang kamay ko, ngunit hindi ko siya hinayaan. Hindi kita mahal. Saad ko sa kanya. Kahit nalabag sa kalooban ko, ay nagawa ko pa ding sabihin ang mga salitang iyon. Natulala siya at alam kong hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon at tinalikuran ko siya. Tumakbo ako at hindi ko siya nilingon. Napakagat ako sa aking labi at patuloy sa pagunahan ang mga luha ko. Dapat ay niyakap ko siya. Hinalikan at sinabi kong mahal ko din siya. Dahil yun naman ang totoo. Pero alam kong hindi yun tama. Sa ayaw at sa gusto ko, kailangan ko magsinungaling. Dahil pareho lang kaming masasaktan sa huli kapag pinagpatuloy ko pa ito. Napatigil ako sa pagtakbo nang maramdaman ko ang mga kamay niya na nakahawak sa braso ko. Kaya napaharap ako sa kanya. Lumamlam ang kanyang mga mata at nakakunot na ang noo. Hindi ako naniniwala sa iyo. Sinampal ko siya. Ito ang dahilan kaya nabitawan niya ako. Anthony, tama na. Sawang-sawa na ako. Pagod na ako. Itigil na natin to. Pwede ba? Pero bakit? Bakit, Stella? I don't believe that you don't love me because I can see it right in your eyes. Forget about that contract. If you're afraid of what my family would think about us, I'm willing to give them up for you, Stella. If you don't like me because I'm an actor, I'm ready to quit showbiz. Sabihin mo lang na mahal mo din ako at handa akong gawin lahat ng yun. Napapikit ako ng madiin habang patuloy pa din sa pag-iyak. Napakahigpit ng kapit niya sa mga kamay ko na para bang ayaw niya akong bitawan. Nagmamakaawa ako, Stella. Hindi ko kaya kapag ikaw pa yung mawawala sa akin. Ikaw na lang ang meron ako. Garalgal na ang boses niya at sa tuwing maririnig ko ang paghikbi niya ay parang doble ang sakit na dulot nito sa akin. Nilakasan ko ang loob ko. Sorry, Anthony. Isipin na lang natin na hindi tayo magkakilala. Na hindi ako nag-iigsik sa mundo mo, na wala ng Stella Lagdameo sa buhay na kagaya noon, na isa kang artista na tinitingala ng marami, hinahangaan ng mga babae, at isa lang akong simpleng estudyante na walang pakialam sa buhay ng ibang tao. Buong lakas kong hinila ang mga kamay ko. Tinanggal ko ang singsing na binigay niya sa akin noon at saka ko ibinigay sa kanya. Tumakbo ako papali sa lugar na iyon. Ito ang realidad. Wala kami
sa isang pelikula at hindi lahat ng love story ay nagtatapos sa happily ever after. Pagbalik ko ng mansyon ay mukhang nasa dining ang mga tao dahil napakatahimik sa lobby. Kaagad akong umakyat papunta sa kwarto namin Anthony at nag-impake. Kailangan ko magmadali, sigurado kung sa oras na amabutan niya ako dito ay hindi niya ako papalabasin. Ang mga kinuha ko lamang ay ang mga dati ko pang damit noon. Iniwan ko lahat ng mga binili sa akin ni Anthony. Pati ng mga sapatos at bags ay hindi ko na isinama sa maleta ko. May naramdaman akong mabalahibong bagay sa aking paanan nang sinarado ko na ang maleta. Pagtingin ko ay nandoon si Botchik. Botchik! Kinarga ko siya at saka ko siya niyakap habang inaamoy-amoy. Gising na pala siya. Palagi lang kasi siyang natutulog tapos mag-iingay kapag nagugutom. Aalis na ko ha. Ikaw na ang bahala kay Anthony. Sana alagaan ka niya. Magpakabait ka sa kanya ha. May konting luha ang lumabas sa mga mata ko. Mamimiss ko din ang aso na to. Kung pwede lang isama ko siya pero hindi ko siya pagmamayari. Hinalikan ko na siya bago ko na ibinabang muli. Kinuha ko na ang maleta ko at mabilis na bumaba ng hagdan. Ngunit napatigil ako sa paglalakad na makasalubong ko si Kay na gulat habang nakatingin sa dala ko. Ma'am Stella, saan ka po pupunta? At bakit po may dala kayong maleta? Mahina niyang tanong na sakto lamang para madinig ko. Nagpapalit-palit din ang tingin niya sa akin at sa buhat kong maleta. Ibinaba ko ng aking dala at saka ko siya nilapitan. Baka sa mata niya ang sobrang lungkot. Mukhang alam na niya ang dahilan. Hinawakan ko ang mga kamay niya at saka ako ngumiti. Aalis na ako, Kay. Ikaw nang bahala kay sir mo ha. Kapag masungit ay pabayaan mo na lang. Kapag sinisigawan ka, pagpasensyan mo na lang. Kapag may inuutos ay sundin mo na lang. Wala na ako sa tabi niya para pakalmahin siya. Huwag mo siyang pababayaan at huwag mo siyang iiwan. Ngumiti ako ng pilit sa kanya. Ayaw kong makita niya malungkot ako dahil siguradong ganun din ang mararamdaman niya. Umagos ang kanyang mga luha. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. Hindi ko makalimutan si Kay. Siya naging parang kapatid ko habang nandito ako sa mansyon. Naalala ko ang mga panahon na una pa lang kami magkakalala. Napakasayang balikan, ngunit napakalungkot isipin na hindi ko na siya makakasamang muli sa iisang bahay. Sana magkita pa kami ulit. Kumalas ako sa yakap namin at muli kong kinuha ang maleta ko. Kailangan ko nang umalis. Hanggang sa muli. Hinaplos ko pa ang kanyang pisngi at nagmadali na ako lumabas ng pinto. Bago ko buksan ang gate ay sumulyap ako muli sa kabuuan ng mansyon sa huling pagkakataon. Sa halos 3 buwan na paninirahan ko dito, ay masasabi kong napamahal na din ako sa lugar na ito, maging sa mga tao na nakasama ko sa araw-araw. Kay Kay na palagi akong inaasikaso at inaalagaan. Kay Chef Adi na palagi akong pinagluluto ng masarap na pagkain kapag nagugutom ako. Kay Gary na naging matalik ko ding kaibigan at palagi kong nilalapitan kapag may problema ako. Siya ang madalas nagpapatawa sa akin kapag malungkot ako. Kay Botchik, ang pinakauna kong naging alagang aso, na kahit maingay, ay napakasarap maging alaga. At sa taong naging malaking parte ng buhay ko, sa lalaking minahal ko ng sobra, sa lalaking handang gawin ang lahat para sa akin, sa lalaking kailanman ay hindi ko na muling makakasama. Si Anthony. Mula sa bukas na pinto, ay naroon sila Kay, si Chef Adi at maging si Tita Glenda. Mukhang alam na din nila. Kahit sa maikling panahon na nakilala ko si Tita Glenda, masasabi ko na napakamapagmahal niyang ina. Paalam po, wala na next time. Bulong ko sa hangin at ang mansyon talaga ang kausap ko. Malaki din ang pasasalamat ko kay Anthony kahit sa sandaling panahon ay naranasan ko ang maginhawang buhay. Magagandang damit, magagarang bags at shoes, magarang kotse, at sa lahat ng mga bagay na tinatamasa niya
bilang isang artista. Kumaway ako sa kanila at tinahak ko na ang daan papalayo sa mundo, kung saan minsan ko na naging buhay, kasiyahan, kalungkutan, at mundo kung saan naranasan ko ang mga bagay na hindi ko pa naranasan. Sa mundo ngayon ay tuluyan ko ng isasarado at tuluyan ko ng wawakasan. Pinaharurot ni Anthony ang kanyang kotse para lamang mabilis na makauwi sa mansyon. Halos paliparin niya ito para lang maabutan si Stella. Hindi siya makakapayag na sa isang iglap lang ay mawawalan agad ito sa piling niya. Bago niya dalhin si Stella kanina sa lugar kung saan sila nagwakas, ay nagpunta muna siya sa monitoring room para i-review ang kuha ng mga CCTV, at natutulog din kasi si Stella ng mga oras na iyon, kaya sinamantalan niya. Doon niya nakita na kausap ni Stella ang daddy niya. Doon pa lamang ay masama ng kutob niya, lalo na makita ang isang kuha sa kwarto nilang dalawa. Umiiyak si Stella bago siya makatulog. Sa mga oras na ito ay napagtagpi-tagpi na niya lahat. Stella! Stella! Pagpasok pa lang niya ng pinto ay ang babaeng ito na agad ang hinahanap niya. Anthony, saan ka ba galing? Anong oras na oh? Nag-aalang wika ng kanyang mami na matutulog na sana, ngunit narinig niya ang boses ng anak. Hindi siya pinansin ni Anthony at pumasok ito sa kwarto niya. Ganun na lang ang panlulumo niya nang wala siyang matagpuan na Stella doon. Stella, nasan ka? Mag-usap tayo. Naghanap siya sa banyo, sa beranda, at sa lahat ng sulok ng kwarto niya, ngunit hindi niya ito nakita. Lumabas siya ng kwarto at pumasok sa kwarto ng kapatid. Ngunit kagaya sa kwarto niya, ay wala din si Stella doon. Stella, alam kong nandito ka pa. Magpakita ka sa akin. Basag na ang boses niya habang patuloy na sinisigaw ang pangalan ng kanyang mahal. Sa library, sa monitoring room, sa gym, sa dining, sa likod bahay, at maging sa kusina ay wala din siyang nakita. Anak, huminahon ka. Umalis na siya kanina. Pilit na pinapakalma ng kanyang ina ang nakakaawang anak, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Patuloy pa din sa pagsigaw si Anthony. Maging amang katulong ay nakuha na din niya ang atensyon. Nakayuko lamang si Kay at si Chef Adi na parehong malungkot dahil sa nangyari. Mom, hindi siya pwedeng umalis. Hindi pwede. Anak, everything is gonna be alright. Niyakap siya ng kanyang mami habang patuloy sa pag-iyak sa bisig ng kanyang mahal na ina. Hindi makaya ng ina na nakikita nagkakaganito ang kanyang anak. Awang-awa siya dito at hindi alam kung paano patatahanin. What's going on? Pumasok mula sa pinto si Casey na may mga dalang shopping bag. Casey, go to your room baby, wika ng kanyang mami. Umirap na lamang si Casey bago umakyat sa hagdan. Sa totoo lang, ay wala naman siyang pakialam sa mga nangyayari. As long as nakukuha niya ang gusto niya, wala siyang pakialam sa kanyang paligid, lalong-lalo na sa kapatid niya. People are so weird today. Bulong niya bago pumasok sa kwarto at isarado ito. Enough, Anthony. Lahat sila inapunta ang tingin sa sumigaw. Ang kanyang ama na seryoso nakatingin sa anak at sa kanyang asawa. Sa mga oras na iyon, ay parang nagdilim ang paning ni Anthony at mabilis na umakyat ng hagdan at bigla na niyang hinawakan ang kanyang ama sa kwelyo. Anong sinabi mo sa kanya? Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit siya umalis. Hindi pa siya nakontento at muling inilapit ang mukha sa kanyang ama. Anthony, he's your father. Inawat siya ni Adi at ng driver nito. Umiiyak na ang kanyang ina. Hindi niya lubos akalain na aabot sa ganito ang galit ni Anthony sa ama. Kahit kailan, hindi ko pinangarap na magkaroon ng ama na katulad niya, ma'am. Bakit ba kasi kayo bumalik dito? Tahimik na ang buhay ko dito. Hindi ko na kayo kailangan. Masaya na ako kahit kami lang ni Stella. Kumwala siya sa pagkakahawak ni Adi at ng driver
bago siya umalis. Narinig pa niya ang tawag ng kanyang mami, ngunit hindi niya ito pinansin. Sumakay siya sa kotse at mabilis itong pinahururot paalis. Ang lahat ng lungkot at galit ay naipon na sa puso niya at anumang oras ay pwede na siyang sumabog. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Sa bilis ng kanyang pagpapatakbo ay maaari siyang maaksidente, ngunit wala siyang pake. Nais niyang makalimutan pansamantala ang mga problema niya at gusto niyang maglasing. Ma! Ate! Sa huli ay naisipan kong umuwi na lamang kila mama. Mabuti na lang ay may dumadaan pa din sakyan kaya mabilis ako nakarating. Bumukas ang pinto ng bahay namin at inuluwanan si ate na hindi makapaniwalang nakita ako. Stella! Tumakbo siya papalapit sa gate at binuksan ito. Sandali kami nagkatitigan. Ganun pa din ang itsura niya at halata sa kanyang mukha ang sobrang puyat. Mukhang subsub siya sa trabaho nito mga nakarang araw. Maya-maya ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at naibagsak ko ang maleta ko. Niyakap ko siya ng sobrang higpit at doon ko ibinuwas ang luha ko. Sa lahat ng taong nakilala ko, sila lang ni mama ang tunay na nakakaintindi sa nararamdaman ko. Bakit ka umiyak, bunso? Huwag ka nang umiyak. Nandito lang ako. Nandito lang si ate. Hinaplos niya ang likod ko na lalo nakapagpatindi ng aking paghikbi. Namiss ko ang yakap at boses ni ate. Ate, pangako, hindi na po ako aalis. Tama ang naging desisyon mo na umuwi na anak. Ang tagal mo ding nawala. Wika ni mama na nasa harapan ko at nakaupo sa wheelchair niya. Sa aking tabi naman ay si ate na inabutan ako ng tubig. Kinuwento ko sa kanila lahat ng nangyari sa akin. Akala ko ay pagtatabuyan nila ako, pandidirihan, kamumuhian, pero sa halip ay pinapasok nila ako at inintindi. Totoo ngang kailanman ay ang pamilya mo ang never tatalikod sa iyo kahit gaano pa kasamang anak at kung gaano pa kasama ang nagawa mo. Ano na ang plano mo ngayon, Stella? Malapit na ang graduation nyo. Pag-iiba ni ate sa usapan. Oo nga pala, muntik nang mawala sa isip ko. Nitong mga nakarang araw kasi ay puro na lang Anthony ang nasa isip ko. Nakalimutan ko na ang tungkol sa graduation day namin. Hindi ko pa po alam. Pero plano ko po kasing gamitin yung natitira kong pera para makapagsimula tayo ulit. Tugon ko sa kanila. May natitira pa namang pera galing sa binigay sa akin ni Anthony. Kung yan ang desisyon mo, Stella, naiintindihan ka namin. Tugon naman ni mama. Niyakap nila akong dalawa at nakapagbigay ito sa akin ng napakasarap na pakiramdam. Napakasaya na kasama ko na ulit sila. Simula ngayon, sa kanila ko na itutuon ang atensyon ko. Magtatrabaho ko ng maayos para magkaroon ng sapat na pera para madadala ko na sila sa Paris na pinapangarap nila. O siya, magpahinga ka na. Gabi na din at mukhang napagod ka sa biyahe. Saad ni mama na makakalas na sa yakap. Oo nga, Stella, matutulog na din ako. May pasok pa ako bukas. Wika naman ni ate. Sige po, good night. Pareho ko silang hinalikan sa pisngi at pumasok na ako sa kwarto ko. Ang kwarto ko, matagal-tagal ko na din itong hindi natutulugan. Sumalampak ako sa higaan. Kamusta na kaya si Anthony? Sana naman ay maayos lang siya. Tumihaya ako at saka tumingin sa kisame. Bakit kahit kasama ko na sila mama ay parang may kulang pa din? Oo, masaya ako na nakauwi na akong muli. Pero may lungkot pa din sa puso ko at alam ko ang dahilan na si Anthony iyon. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko mula sa aking bulsa at kinuha ko agad ito. Nakita ko ang pangalan ni Anthony na rumestro dito. Stella, where are you? Pwede ba tayong mag-usap? Sige na. Nang mabasa ang mensahe, ay muli na naman naglandas ang mga luha ko. Nag-backread ako ng mga palitan namin ng mensahe. Nabasa ko muli ang mga kulitan at asara namin.
Yung mga panahon na enemies pa kami, pati na din ang mga panahon nagpapalitan na kami ng I miss you. Sorry Anthony, naduwag ako. Bulong ko sa hangin. Blinak ko na ang number niya at saka ko dinilit lahat ng conversation namin. Nilibang ko muna ang sarili ko at naisip kong buksan ang Instagram na account ko. Ang tagal ko na din kasi na hindi nagamit nito. Madalas ay Facebook lang ang ginagamit ko. Napansin ko ang sandamak-damak na notification kaya inisa-isa ko yun. Ngunit parang pinagsisihan ko na tiningnan ko pa ito. Anthony Lagdameo. Naka-caption dito, beautiful girl with a beautiful dresses. Naka-attach ang picture ko dito na animoy namimili ng damit sa mga nakasabit. Sa pagkakantanda ko, ito yung panahon na pinakilala niya ako sa mga katrabaho niya. Nasa dressing room kami nito. Hay, kinuhanan pala ako ng picture nito. Pagka-scroll ko ay nakita ko ulit ang post niya. With my wife. Kuha ito sa backstage. Ito yung unang beses na nag-TV guesting kami na magkasama. Naalala ko ay magkagalit pa kami dito noon. Nasa likod pa namin sina Alfred at Gary na abala sa pag-uusap. Pag-scroll ko ulit ay nabasa ko stargazing with her. Ito naman yung nasa gilid kami ng pool at sinurprise niya ako dito ng candlelight dinner. Ito yung gabi na binigay ko sa kanyang sarili ko. Nakababad ang paa namin dito at napakalawak ng ngiti naming dalawa. She's more beautiful than the sunset. Ito yung nasa Boracay kaming dalawa. Sa likod namin ay ang papalubog na araw. Magkahawak pa kami ng kamay dito. With our baby Botchik. Picture naming dalawa kasama si Botchik. Nasa rooftop kami ng isang hotel ng gabing ito. May shot pa dito na sumingit si Gary. Hindi ko na tinuloy ang pag-scroll dahil hindi ko na kaya. All this time, pinapakita niya pala sa buong mundo kung gaano niya ako kamahal. Pero anong ginawa ko? Sinaktan ko lang siya. Magkasabay na iyak at tawa ang ginawa ko. Ganito pala kapag sinusubukan mong pasahin ang sarili mo para ka lang nababaliw. Pinatay ko na ang cellphone ko at isinubsob ko ang mukha ko sa unan. Kakayanin ko bang mag-move on? Nasaktan mo na siya at hindi mo na mababago yun. Ito naman ang gusto ko, di ba? Ang maging malaya. Just one more please. Wika ni Anthony sa bartender. Maingay sa bar kung nasaan siya ngayon. Nagsasayawan ang mga tao sa paligid niya at ang iba ay mga lasing na. Marami na din siyang nainom pero ayaw niya pa din tumigil. Tagal mo nang hindi pumupunta dito ah. Sumulpot sa tabi niya si Gary. Tinawag niya ito kanina kahit masarap na ang tulog ni Gary ay wala siyang nagawa kundi ang puntahan ng kaibigan. Alam niyang may pinagdadaanan ito ngayon at pumupunta lang kasi ito sa bar kapag may problema siya. Gary, wala na siya. Iniwan niya na ako. Hindi niya na ako mahal. Mabagal at mahina niyang saad na sapat lang para marinig ni Gary. Pilit nang umiti si Gary at humingi ng alak sa barista. Umupo siya sa tabi ni Anthony at tinapik ang balikat nito. Tumawag din sa kanya si Tita Glenda dahil bigla daw umalis si Anthony ng mansyon. Naikwento dito ang nangyari. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na puntahan ito. Maging siya ay nalulungkot dahil umalis na si Stella. Anthony, huwag mong sabihin yan. Mahal ka ni Stella at alam ko yun. Pangungumbinsi niya sa kanyang kaibigan. Hindi Gary. Sinabi niya sa akin mismo. She don't want to be with me anymore. She doesn't love me. Umiiling-iling pa siya at tinangga muli ang isang baso ng alak na hawak. Kanina pa siyang umiiyak simula na magkaroon na siya ng amats dahil sa alak. No, she's not. Nagsisinungaling lang siya sa'yo. Remember the night nung nasa Boracay tayo? Actually, humingi ako ng favor sa kanya about kay Alfred pero tumanggi siya. Nakuha niya ang atensyon ni Anthony at tiningnan siya nito gamit ang namumula at namumugto niyang mga mata.
Ibinahagi ni Gary kay Anthony ang mga salitang sinabi ni Stella sa kanya noong nasa Boracay pa sila. Gary, kahit matapos man ang agreement namin ni Anthony, hindi ko kaya. Kung matapos man kami, ay wala na akong pakialam. Mahal ko na siya at hindi na mababago yun. Hindi man kami magkatuluyan, hindi ko naiisipin yun. Dahil isa lang alam ko, Gary. Even things get complicated between us, I would still choose to love him over and over again. Nanlaki ang mga mata ni Anthony na marinig ang sinabi ni Gary na sinabi sa kanya ni Stella. Final na ba yung desisyon mo na yan, Stella? Tanong sa akin ni Jenny habang inaayusan siya ng makeup artist. Hindi ko din alam, Jenny. Nagpakawala ako na buntong hininga. Graduation day na namin. Maya-maya lamang ay magsisimula na ang ceremony pagkatapos naming maayusan. Wala pang masyadong tao sa school at ang iba ay naglilinis ng area kung saan nagaganap ang seremonya. Hay! Naku girl! Bakit ba kasi pinahirapan mo ang sarili mo? Bakit hindi mo lang sabihin sa kanya na mahal mo din siya? Para naman, happily ever after na kayo. Kung ganun nga lang kadali, Jenny, sana ay ginawa ko na. Kaso lahat ng love story ay hindi mawawala ang mga villains. Yung daddy ba niya? Hindi ako sumagot, kaya mukhang nalaman niya ang ibig kong sabihin. Alam mo, Stella, kapag mahal mong isang tao ay ipaglalaban mo. Sa panahon ngayon, kapag nagpasinda ka ay talo ka. Papayag ka na lang bang ganun? Hindi ako nakasagot dahil sa sinabi niya. May point si Jenny pero ewan ko ba. Gustuhin ko mang ipaglaban ang nararamdaman ko kay Anthony ay may pumipigil sa akin. Naglakad ako patungo sa harap na malaking salamin at pinagmasdan ko ang sarili ko ngayon. Napangiti ako. Sa wakas ay naisuot ko na ang pinapangarap kong damit. Ang toga. Ito na ang huling araw sa college. Pagkatapos nito ay haharapin ko na ang panibagong yugto ng buhay ko. Natigil ako sa pagtitingin sa refleksyon nang tumunog ang cellphone ko sa bulsa ko. Kaya agad ko itong tiningnan. Napatulala ako sa screen ng phone ko na makita ang pangalan ni Gary ang rumestro dito. Sasagutin ko ba? Ay, sasagutin ko na nga. Hello Gary? Bakit ba kinakabahan ako? Si Gary lang naman ito at hindi naman si Anthony. Stella, nasan ka? Nasa school. Graduation namin ngayon, Gary. Bakit ka pala napatawag? Hindi mo ba alam? May pagkagulat sa kanyang boses. Napakunot naman ang noo ko dahil hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Hindi alam ang alin. Stella, ngayon ang flight nila Anthony papuntang Amerika. Natigilan ako dahil sa aking narinig. May lungkot akong naramdaman nang marinig ko ang pangalan niya. So sasama pala siya sa kanyang pamilya. Bakit hindi niya sinabi sa akin noon? Stella? Hello? Nabalik ako sa ulirat nang muli siyang magsalita. Humugot ako ng malalim na hininga at pilit ng umiti. Pakisabi na lang, mag-iingat siya. Ano? Stella? Hindi mo lang ba siya pupuntahan? O kaya pipigilan? Stella, uulitin ko ha, aalis na siya. At hindi na siya babalik dito sa Pilipinas. Doon na sila titira ng pamilya niya. Gary, para saan pa? Tapos na ang kontrata namin. Graduate na ako at tapos na din kami. Wala nang dahilan para matadili siya dito. At wala na din ang karapatang pigilan siya. Hindi mo na ba talaga mahal si Anthony? Napatingala ako upang pigilan ang nagbabadyang pumatak na luha ko. Tinatanong pa ba yun? Siyempre mahal na mahal. Pero hindi talaga ako masusunod. Kahit na anong pilit ko, ay alam kong talo pa din ako sa huli. Gary, hindi sapat ang salitang mahal kita. May pamilya siya. May pamilya din ako. Ang kaibahan nga lang, mayaman sila at mahirap lang kami. Gary, magkaibang magkaiba ang mundo naming dalawa. Sapat na siguro ang 3 buwan na minahal namin ang isa't isa.